So, okay, good morning po sa lahat. Good morning. Okay, so batiin mo ngayong katabi mo ng good morning. Ayan. So let us go to the study ng atin pong word for this day. So our topic, tayo po ay magbabasa in the book of Matthew. So alam naman po natin siguro kung saan natatagpuan ang book of Matthew. So it is the first book sa New Testament. To give you just a brief sample, our overview ng Testaments is there is a 400-year gap between the Old Testament and the New Testament. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, 400 years. Okay, so for 400 years, ang Panginoon ay hindi siya nagtayo ng mga prophets to speak to His people in Israel. So the last book in the Old Testament is yung Malachi. And then the first book sa New Testament is Matthew. Okay, so ang mga taga-Israel, natapos po yung kanilang story sa Old Testament, noong sila po ay under the Persian Empire. Okay, so nung una sila po ay na-exile sa Babylon. So alam naman po natin yan, kinakanta pa natin yan, di ba? Okay, so ang mga taga-Israel na-exile sila sa Babylon for how many years? And then after that, sila po ay natalo ng Persian Empire. Ang Babylonian Empire ay natalo ng Persian Empire. Okay? So after that, pinayagan po ng mga taga-Persia ang mga taga-Israel na bumalik sa Jerusalem. Okay? So bumalik po yung iba. Ito po yung mga time na ni Ezra. Okay? So sila po ay bumalik. After that, the Persian Empire, there was the Greek Empire. Okay, kung naalala po natin sa mga history, yung pangalan na Alexander the Great. Sino po nakakaalala ng Alexander the Great dito? Yung mga estudyante. Sino natin pinapansin yung history class natin doon, ano? But it is included doon po sa ating history, especially sa pinag-aaralan po natin sa Bible. After the Persian Empire, pumalit po the Greek Empire. At ito po yung the greatest empire the world has ever known. Okay? Ito po yung Greek Empire. Dito po na po magsimula na yung national language na po ng mga nasasakupan ng Greek Empire is naging Greek. Okay? Naging iisa na lang po yung language nila. Okay? And then after that, dumaan pa sila sa Maccabean Dynasty. Okay? So nagkaroon ng Maccabean Dynasty hanggang sa huli sila na ay under the Roman Empire. Okay, doon na po nagsimula na mga taga-Israel, they are now under the rule of the Romans. Okay? So, for how many years? 400 years na ganito ang nangyari. Could you imagine, 4 na generations po ang dumaan na walang pangungusap ang Panginoon sa kanila, and they were always dependent or they were always under someone. Hindi po sila malaya to do what they used to do. There's no freedom. Yung kanilang authority is very limited. Okay? To practice authority sa kanila pong mga people, but they are always under an empire. Okay, so Babylonian, Persian, Greek, Maccabean, and the Roman Empire. Now, in the Roman Empire era, dito na po pumasok yung New Testament. Okay? So, dito na po, ang namumuno na po dito noon is si Herod. Okay? The Roman Emperor, si Caesar. Okay? Doon na po nagsimula yung story natin sa New Testament. So, the people of God, the Israelites, they were longing for freedom and independence. So, gaano katagal? 400 years. And they have been waiting for God's promise of a Messiah from the Old Testament. Alam nilang may darating na Savior, may darating na Messiah. Okay? Because it has been prophesied doon sa Old Testament. And after 400 years, God broke His silence. Ayan. Ang Panginoon
sabi niya, okay, this is it. This is the time. Okay. Noong panahon na po na yon, the entire region of Roman Empire speaks the same language. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, isa lang yung language nila. Okay, Greek na lang. So nagkakaintindihan na silang lahat. At the same time, yung mga roads na develop na. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi na rough road. Okay, dahil naipaayos na yung mga daan ng mga taga-Roman because it is a powerful empire. Okay? And sabi po sa Galatians 4:4, but when the set time had fully come, God sent His Son. Alam niyo po ba, very timing po yung pagpapadala ng Panginoon kay Jesus because it was the time na mabilis mag-spread yung gospel. Ready na lahat ng daan. Ready na lahat ng language. It was the perfect time that God will send His Son. Amen? Sabi mo nga sa katabi mong, matagal ka na bang naghihintay? Mga taga-Israel nga, 400 years. Okay? So, wait upon the Lord. So, this book is the first book in the New Testament. So, basahin po natin ang word for today. Let us open with me your Bibles in Matthew chapter 6, verse 19 to 34. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor nor spin. 29. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay magdasal. Lord, we thank you for your word. We thank you for sending your Son, Jesus, na nangangaral, Panginoon, sa mga salitang ito, even in this generation today. May your Holy Spirit be with us so that we can fully understand, Lord, ano ba ang message na gusto mong iparating sa amin ngayong araw na to. And Lord, be with us as we study your word. Open every hearts and every minds, every ear, Panginoon, to listen your message, Lord. In Jesus' name, this all we pray. Amen. So I gave this topic title, Choose God Above All Else. Sabihin mo nga sa katabi mo, choose God above all else. Ano pong ibig sabihin kaya ng choose God above all else? What does it mean sa atin pong buhay? In this generation, sa dami po ng mga
alalahanin natin ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng choosing God above all else? Okay? So, may tanong lang po ako. Nanonood po ba kayo ng mga pageant? Ayan, tanongin mo yung katabi mo, nanonood ka ba ng pageant? Okay, minsan po sa pageant may mga tanong, ano po ba? Yung mga pang-pageant na tanong talaga. What is your biggest asset? Ayan. Pwede mo ba tanongin yung katabi mo, what is your biggest asset? Okay, what do you consider as the best thing in your life right now? Kung tatanungin ko po kayo, ano po yung pinaka-best sa tingin nyo ang meron kayo ngayon? Ano yung best asset ninyo? Yung bang kapag matutulog ka sa gabi, yung, ay, meron ako nito, kaya mahimbing ang tulog ko. Paggising ko, meron pa rin, kaya masaya ako, mahimbing ang tulog ko. What makes you feel secured? Is it money? Is it stable na trabaho? Alam mong meron kang business na kumikita, kaya you feel secured. Meron kang savings. Yan. Sino yung mga may savings dito? Sino yung save me? Save me na lang. Sino yung may mga connections? Connections that you don't have. So, yung iba sa atin, you own a house. You own your own car. You have strengths, talents, looks, and good looks. Ang greatest talent ko is yung aking good looks. Kaya nakakatulog ako ng mahimbing tuwing gabi. Ayan, di ba? Kasi alam mong gigising ka pa rin na maganda. Ayan. Pwede naman. Sige. So, family. Pwede rin po nating, ito po yung best thing na meron tayo sa buhay. These are the things that gives us security. Sabi nga po natin, security. Okay. The abundance of these things, nakapagbigay po sa atin ng peace. Okay? So kapag marami kang savings, marami kang pera, marami kang talents, meron kang peace of mind. Ayan. Doon din po natin itinutuon lahat ng ating mga, alam mo yon, yung lakas mo, yung efforts mo. Because of our worries sometimes. And these are also the things that keep us awake at night. Ayan, kapag paubos na yung savings, yung pera, pag nangangamba yung trabaho mo, ito rin yung mga bagay na it keeps us awake at night. Amen? So isipin po natin, ano ba yung mga yon? Gusto ko pong mag-reflect tayo ngayong umaga. Ano ba yung pinaka-best thing sa buhay ko? At dahil nga po sa ating pong worries, anxieties, dito natin ibinubuhos po o ini-invest ang ating oras, atensyon, yung ating pong effort, minsan yung buong puso mo, yung buong buhay mo, just to preserve this thing. Okay. So in this chapter, sa chapter 6 po, nagtuturo po si si Jesus, doon po sa Mount. So kung familiar po tayo sa Sermon in the Mount, nakalagay po yan minsan sa Bible natin na heading, nag-start po siya sa chapter 5. Okay? So a little context lang po. Chapter 6, isa po siya sa mga chapters during the Sermon on the Mount. Okay? So chapter 5 to chapter 7. Okay, sa chapter 5, nagturo po si Jesus, ano ba yung totoong righteousness in God's kingdom. Nagturo po siya about beatitudes. Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Okay, maalala po ba natin yung mga yon? Blessed are those, blessed are those. At marami pa pong iba. And nalaman po natin in chapter 5 that yung murder, okay, sabi po sa 10 commandments ng Panginoon, do not murder. Pero sabi ni Jesus, the moment na nagkaroon ka daw ng galit sa iyong kapwa-tao, it is you're already committing murder in your heart. Amen? Even adultery. Hindi mo man kinumit mismo yung adultery, but you have lust for someone. Sa puso mo, you have already committed adultery in your heart. Okay? So, ito po yung mga diniscuss ni Jesus sa chapter 5. Now we go to chapter 6. Yung mga naunang verses po sa chapter 6, si Jesus exposes religious hypocrisy. Ayan. Ano ba yung mga ginagawa ng mga Pharisees noong mga panahon na to? Okay?
Nagbibigay po sila ng mga tulong sa mahihirap. Sila po ay nagdadasal. Sila po ay nagfa-fasting. Kung titignan po natin, very good naman. Amen? Sabihin mo nga, very good. Na nagbibigay tayo, nagpe-pray tayo, nagfa-fasting tayo. But they do it kapag may nakakakita sa kanila. Okay? Nagbibigay sila kapag may mga picture siguro. Wala pang picture noon. May nagpe-pray sila in public places. Alam mo yun? Bigla-bigla na lang sila magpe-pray doon. Para to show the people that they are praying. When they are fasting, talagang ipinapakita nila sa mga mukha nila na pumapayat sila, yung hirap na hirap sila, ganun siguro, na nagfa-fasting. Just to gain praises from men. Amen? So this is ito yung tinatawag na Jesus na hypocrisy in their religion during those times. And ito po yung focus ni Jesus. For the people to fully accept the gospel, the people need to change their hearts first. Okay? Para po sa atin, even now in this generation, for us to fully accept the gospel, for us to fully accept yung mga tinuturo po ni Jesus, we need first to change our hearts. Okay? Hindi lang po yung panlabas na pinapakita natin, most importantly, yung nasa loob po natin. Why do we do things sa buhay po natin? So, giving, praying, and fasting. Sabi niya, don't be like the Pharisees, for they are hypocrites and wants earthly rewards. Okay? So, point number 1 in this topic, choose to serve God wholeheartedly. Choose to serve God wholeheartedly. Sabi po sa verse 19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So isa-isahin po natin ito. Meron pong dinidescribe si Jesus dito, dalawang treasure. Okay, sabihin mo nga, dalawang treasure. Merong earthly treasure at heavenly treasure. Okay? So mga tanong ko po kanina sa inyo, ano yung best thing sa buhay ninyo ngayon? Ano sa tingin nyo yon? Is it an earthly treasure or a heavenly treasure? So, ang hirap namang i-categorize. So, earthly treasure, these are the material things. Okay? So, simple lang, material things. These are money, minsan mga tao, yung mga resources mo, these are earthly treasures. And also, hindi lang siya mga materials, pati mga temporary things. Ano ba yung mga temporary things? Yung mga papuri ng mga tao sa'yo, yung pleasures and gratifications, these are all earthly treasures. Amen? So isipin po natin, ano ba yung mga earthly treasures ngayon na sa buhay po natin? And sabi po ni Jesus, these treasures are easily destroyed and stolen. Nagkaroon ka ng pera ngayon, kinabukasan wala na kasi nagkaroon ng emergency na gamit na wala na. Yung mga tao dumating, okay, and then umalis. Yung mga praises, yung mga papuri ng mga tao sa'yo, may nakita lang na mali sa'yo na wala na din lahat. Okay, so these treasures are easily destroyed and stolen. Madaling mawala. Sabihin mo nga sa katabi mo, madaling mawala. Madali lang po mawala ang mga earthly treasures. Money can vanish in an instant, and people leave us. So men are fickle, madali pong magbago ang isip ng tao, and pleasures don't last. It is all short term. Okay, ang mga temporary things, ang mga earthly treasures. On the other hand, ano naman po ang heavenly treasures? Ayan. Alam mo ba kung anong heavenly treasures? Heavenly treasures, ito po yung mga bagay na ginagawa natin for the Lord, to please the Lord and not to please men. Ayan. Bigyan ko po kayo ng example. Yung pagbibigay po natin sa mga mahihirap. Kung may nakita ka po kayong tao na naghihirap, you give something. Okay? Why do you give something? Ano yung rason? Ba't ka nagbibigay?
Is it to be seen by others? Or because you want to be praised by men? O nagbibigay ka ba dahil gusto mong ma-please si Lord at hindi ang tao? Some people pray. Some people nasa praise and worship. So sino po yung mga nasa praise and worship dito? Worship team? Why are you doing what you do? Dahil ba gusto mong mag-perform? Or is it to give glory to God? So, why do we do it? Heavenly treasures are all the things that we do for the Lord, ultimately to please the Lord and not to please man. Amen? Naintindihan po ba natin anong pinagkaiba ng earthly treasure and heavenly treasure? So sabihin nyo, tatanungin nyo, should we save money then? Wag na ba tayo mag-ipon ng pera? Kung ganun ba? Or should we not care for people? Kasi sabi po ni Jesus, dito po sa last sentence, for where your treasure is, there your heart will be also. Sabi mo nga sa katabi mo, where your treasure is, there your heart will be also. Okay, tanong ko po sa inyo ngayon. Ano po yung naisip nyo kanina nung tinanong ko, what is your best thing in your life? Tanongin mo ngayon katabi mo, anong naisip mo? Okay, kung ano yung naisip mo, nandun daw yung puso mo. Okay, yun daw yung pinakamamahal mo. Okay, pinakaiingat-ingatan. Your treasure is your trust, is where your trust is found. Kung nasaan yung treasure mo, andun daw yung trust mo. Okay? Kung marami kang savings, nagtitiwala ka sa savings mo, I know in the future, bubuhayin ako ng savings na to. Amen? Di ba practical thinking? Yes? Alam ko in the future, hindi ako pababayaan nito because it is my treasure. My trust is there. Also, your love is there. Mahal na mahal mo, ayaw mong bitawan, di ba? And then, your purpose in life is there. Kaya ka bumabangon sa umaga para dito. Kaya ka nagwo-work para dito. It shapes also our identity. So, to give you an example, if we treasure money more than anything, all we want to do is earn money. Our eyes are set on money at naghahanap ng pera kahit saan. Okay, malala ko po ito noong medyo bata-bata pa ako. Noong nangangailangan talaga ako ng pera, yung habang naglalakad ka sa daan, nakatingin ka kung saan, naghahanap ka ng mga nahulog na pera. Ako lang ba yung ganito? Yung parang ganon, yung kapag very treasured mo ang money, ito lang yung hinahanap-hanap mo. Okay? If you treasure your boyfriend, your girlfriend, more than anything, siyempre ayaw mong, sa kanya lang lahat ng atensyon mo. Ayaw mo siyang pakawalan, lahat ng pagmamahal, okay? Andyan, ibinubuhos mo lahat. Okay? Nasa-sacrifice, pati pagpunta sa church, para lang sa pinakamamahal mo. Okay? Because it is your priority. Amen? It is our priority. Our treasure is where our heart is. Kaya po sinasabi ni Jesus, huwag kang mag-ipon ng mga treasure sa mundo. Kasi yung puso mo, mamahalin niya yung mundo, yung treasure sa mundo. Instead, store up treasures in heaven so that your heart will be set on heaven. Okay? So if we store our treasures in the wrong place, our heart will be in the wrong place as well. So sa Panginoon po tayo mag-ipon ng reward. Wala nang mas gaganda pang lugar para sa puso mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa Panginoon lang. When our treasures are heavenly, we will increasingly seek God. So ang ating paningin ay nakatuon sa Panginoon. Amen? So, our heavenly treasures ay nasa Panginoon. Kaya niya po sinabi in the next verse, maaari po ba natin makita ang next verse, 22? The eye is the lamp of the body. Sabi niya na po dito. Pumasok na po yung mata. Okay? Kasi kung nasaan daw yung treasure mo, andoon ka nakatingin. Amen?
The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, sa ibang translation sinabi dyan, if your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Next verse. Verse 23, but if your eyes are bad or unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? So many people, doon po sa panahon ni Jesus noon, sa mga nakikinig sa kanyang mga audience, marami po sa kanila is living in darkness. Kayo ba naman ang ilang years na under oppression, under different rules ng mga empires. At sa panahon pong ito, napakataas po ng kanilang tax. Okay? Nagkakaroon po sila ng mga forced labor na hindi ka sumasahod. Okay, gusto nyo yon? Forced labor. So, even today, many of us is living in darkness. Amen? And because of this, we continue to seek earthly things and made our eyes unhealthy. Okay, dahil po doon sa mga paghahanap natin ng mga earthly things, yung mata natin naging bad na siya. Hindi na siya healthy. Okay, it's unhealthy. Because a healthy eye stays fixed on God. So, connected po yan. When you set our treasure in heaven, yung mata natin ay nakatingin sa Panginoon and our eyes stay fixed on God. Next verses, sabi po dito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Okay, this last verse summarizes yung mga naunang verses. Ano ba ang point ni Jesus? Ano ba talaga yung gusto niyang sabihin? Sabi niya, no one can serve two masters. Sino ba dito ang nagwo-work ngayon? Yung may trabaho? Employee? Okay. Ilan po ang boss ninyo? Dalawa? Tatlo? Okay, sabi po doon, you cannot serve two masters. No one can serve two masters. Could you imagine sa work na may dalawa kang boss, tapos magkaiba sila ng sinasabi? So, sinong susundin mo? Na kung pwede mo lang hatiin yung katawan mo, ayan, gagawin mo. And sabi po ni Jesus, you cannot obey or serve two masters at once. Okay, sometimes we try to compromise. You know, siguro pag ginawa ko to na hindi alam ni boss na isa, okay lang. Tapos to gagawin mo. You try to meet in the middle. You try to compromise. But ultimately, sabi po ni Jesus, you will hate the one and love the other. Okay, tanongin mo nga yung katabi mo, sinong mas love mo? Pati po sa bahay, minsan ganyan, di po ba? Sinong mas love mo, si mama o si papa? Sino ang boss sa bahay? Ayan. Tanongin niyo sa mga parents nyo, Mapa, sino po ang boss sa bahay? Okay, baka mag-start pa ng away yan. Okay. So, no one can serve two masters, sabi po ni Jesus. Ultimately, mamahalin daw po natin yung isa, o kaya you will hate the other one. Ultimately, one will receive greater love and devotion. Yung isa is you will despise. And the example here is you cannot serve both God and money. Hindi mo daw pwedeng sabihin na nagsiserve ka kay Lord, at the same time, you're also serving money. Or, in other translation, mammon ang term po dito. When we say mammon, ito po yung wealth, inaswan na po dito, wealth, possessions, self-interest, worldly success, okay, ano pa, mga pleasures, gratifications. Ito po yung mammon. Okay? You cannot serve both God and mammon because they have different commands. Okay? Pag sinabi ni Lord, trust me, ano pong sinasabi ng mundo? Depend on wealth. Ayan. Huwag ka magtiwala sa kung ano-ano, kung sino-sino. Sa pera lang magtiwala. Okay? Because money is powerful. Pag sinabi ni Lord, be content. Anong sabi ng mundo? Earn more. More. Earn more.
Pag sinabi ni Lord, be generous, give to the needy, your tithes and offerings. Sabi ng mundo, keep everything for yourself. Pinaghirapan mo yan ba't ka magbibigay? Di ba? Sa'yo lang yan. When God says, be still, ano pong sabi ng mundo? Worry constantly. Be anxious. Huwag kang matutulog sa gabi, kumayod ka. Ayan. Walang tulugan, walang bakasyon, walang day off. Kumayod ka. Okay, yun po ang sinasabi ng mundo. Diba, magkaiba po sila ng sinasabi. So, sinong susundin mo ngayon? Okay? Sometimes you want to show that we can balance. Okay? We can balance these things. But we cannot serve both God and money. You will love one more than the other. So kung papipiliin ko po kayo ngayong umaga, sinong pipiliin mong mahalin? Tanungin mo ngayong katabi mo, sinong mamahalin mo? Okay. So, tanong, how can we know for sure who we are serving? Sabihin niyo sa akin, hindi ko po alam kung sinong sineserve ko. Paano ko ba titimbangin yung aking pagiging servant? So, when we start to be in need, okay, balikan po natin yung mga example natin kanina. Ano yung best asset mo? Kapag ba nawala yan, anong mafe-feel mo? Saan ka titingin? Sinong hahanapin mo pag nawala yan? Is it God? Or do we start to worry? Okay, doon po natin natitimbang minsan kung kanino ba nakaayon yung puso natin. Do we look unto God or do we worry? Okay. It's easy to say, the Lord will provide. Ayan. Kung marami tayong pera. Amen? Pero paano kung wala na? The Lord will provide pa rin ba? So paano kung mawala? What is our response? This brings us to point number 2. Do not worry. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi mo nga sa katabi mo, seek first the kingdom of God and His righteousness. Okay. So, konting background ulit. Doon po sa kung saan nagtuturo si Jesus, so marami pong tao yan. Many of the Jews were farmers. Ayan, may mga fishermen. Some of His disciples, sina Peter, mga fishermen po yan. May mga laborers. Okay, may mga craftsmen. At sila po ay nabubuhay sa day-to-day. Okay, alam mo yon, yung trabaho nila ngayon para sa panggastos nila bukas. Parang ganon, day-to-day. Isang kahig, isang toka, kung tawagin po natin sa Tagalog. So, they are depending on their own abilities, and a failure to produce for this day means pwede po silang magutom kinabukasan. Pwede pong magutom yung kanilang families. Okay, idagdag mo pa yung tax ng mga taga-Romans, the Roman Empire, yung mga sakit, pag nagkasakit sila, paano na? Paano pag may taggutom, may tagtuyot, tapos may forced labor pa? Nung sinabi ni Jesus, do not worry about tomorrow, sinabi niya yon sa mga taong may reason na mag-worry. Sabi mo nga sa katabi mo, may reason sila na mag-worry. Kasi nabubuhay po sila ng walang kasigarudahan. May mga times na pwede lang silang patayin. Okay? Ipako sa krus. But Jesus said, do not worry. Do not worry. Now, what is worry? Ano ba ang worry? Natanong po ba natin sa isip natin, ano ba ang worry? Worry. Ang Greek word po ng worry is merimna. Okay, so sinanap ko po ang Greek word nito. Merimna. Ang ibig sabihin is divided or distracted. Okay, so when we are divided and distracted, ito po yung tinatawag na worry. And it appeared 19 times in the New Testament, ang word na merimna.
Pero sa pagkakagamit po dito sa worry or merimna in the New Testament, may dalawa pong meaning. Okay? Yung isa is worry. So, ang worry is an emotional response to fear. It is your sinful anxiety and unbelief. Ang worry daw po nakakakos ng anxiety at ng unbelief. Ano po ba ang unbelief? Yung hindi ka na naniniwala na may gagawin ng Panginoon because of your worries. And worry prevents faith. And it paralyzes us. Okay? Napaparalyze po tayo. Hindi na po natin alam kung anong gagawin natin because of worry. And this causes us to overplan, napaparanoid na po tayo, at marami po tayong what ifs. Okay. Ano na kung mangyayari kung ganito? Ang another one naman na meaning ng merimna is concern. Okay? Magkaiba daw po yung worry at saka yung concern. Sabi mo nga sa katabi mo, magkaiba yon. Ang concern naman daw is a proactive, fact-based response to a problem na it leads you to take action and find solution. Kapag concerned ka, hindi ka lang yung wala ka nang magagawa. Okay? But it leads you to action. It ignites our faith. So example po nito is si Paul. Nung siya po ay nagsulat sa mga churches because he is concerned for them. Okay, hindi lang siya yung nag-worry na baka wala na mangyayari doon sa church na yon. Ano nang mga pinagagagawa nila, okay? But because of his concern, siya po ay may ginawa. Okay? Nagsulat siya, nangaral siya. And it ignites our faith. We make plans for the future because we know that God will guide us. Okay, sabi niya po dito, do not worry about what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear, because the pagans or the unbelievers run after these things. The pagans don't have a heavenly Father who will supply for their needs. Huwag niyong isipin kung ano yung kakainin daw natin. Huwag kayong mag-alala kung may kakainin pa kayo bukas o wala na. Because the unbelievers, ito daw po yung mga hinahanap-hanap nila. And the unbelievers, they don't have a heavenly Father who will supply for their needs. Even God feeds the birds and dresses the lilies of the field. Maaari po ba natin basahin yon sa verse 6? Chapter 6. Sabi po sa verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Verse 26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? So sabi po ni Jesus dito, yung mga ibon, hindi naman sila nagtatanim, hindi rin sila nag-aani, pero kumakain naman sila. Pinapakain sila ng Diyos. Paano ka pa kaya? Hindi ka ba mas mahalaga sa mga ibon? Tanongin mo yung katabi mo, mas mahalaga ka ba sa ibon o hindi? Verse 27, who of you by worrying can add a single hour to his life? Ano nga ba ang benefits ng worry? Wala. May disadvantage pa. Amen? Nai-stress ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. Okay? Worry na lang, wala ka nang magawa. Na-paranoid ka na lang. Okay, sa worry natin. Hindi daw po na dadagdagan ng kahit ni isang oras ang buhay natin sa pag-worry. Verse 28, and why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Hindi naman daw sila nagtatahi. Hindi naman sila nagwo-work. But God clothes them. Sino po dito ang nagwo-worry na wala nang maisuot? Sa next na program nila. Walang maisuot sa school. Do not worry about your clothes.
Okay? Verse 29. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Verse 30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Ang mga damo nga, dinadamitan ng Panginoon. Sabi niya doon, ang mga damo meron ngayon, bukas wala na. Natuyot na bukas, dinadabitan ng Panginoon. Ano pa kaya ikaw? Okay? Ikaw na anak niya. How much more will He clothe you? Verse 31. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi mo nga sa katabi mo, the Father knows that you need them. Alam po ng Panginoon na kailangan mo ang mga bagay na to. Amen? Naniniwala po ba kayo? Do you believe that God sees you and that God knows your needs? And verse 33, this summarizes everything na pinag-usapan po natin kanina. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, hanapin daw po natin mauna sa lahat, ang kingdom at righteousness ng Panginoon. Amen. Our treasures, hanapin muna natin sa Panginoon. Ang ating po mga mata, hanapin ang Panginoon. We serve God, not money. And all these things, sabi ng Panginoon, lahat ng kakainin natin, iinumin natin, isusuot natin, okay? Pati pambayad mo sa school, lahat po yan ay idadagdag ng Panginoon. All these things will be given to you as well. Amen po ba? Do you believe? Choose God above all else, and all other things will fall into place. Amen. So, konting sharing lang po. Sa buhay po namin mag-asawa, we have many goals dun po sa buhay po namin. So, ano ba yung mga goals namin? Magpatayo ng bahay, bumili ng bagong sasakyan, okay? Sa kalusugan, promotion, extra income, ayan. And of course, baby. Ayan. So ito po yung mga goals namin sa buhay. And habang pinag-aaralan ko po itong topic na ito, na-remind lang ako to put our plans into the perspective of God. Or we put our plans na kasama po ang Panginoon. So, tinanong ko po ang sarili ko, doon sa bahay, nasaan ang Panginoon dito? Paano mag-glorify si Lord dito sa mga plans na to? Sa bagong sasakyan, sa promotion, sa extra income. Paano namin mapapapurihan ang Panginoon? So, nireveal po sa akin ni Lord, kapag nag-uusap po kami ni... hindi ko siya nasabihan na magte-testify pala. Ang plano, nakagawa na kami ng mga plano sa bahay, ganyan. Ang gusto niya yung maluwang daw yung living room. Ayan. Kasi gusto niya magkaroon ng mga fellowship, ng mga cell group, pwede doon. Ayan, family gatherings. So, na-appreciate ko lang po. Because we include God doon po sa pagpaplano po ng bahay. And have a room for fellowship and discipleship. The new car, ayan, yung gamit po kasi namin is hanggang 5-seaters lang. Ayan. At saka hindi niya po kinakaya yung bundok doon sa Libagso. Nahihirapan na siya doon sa bulubundukin doon. And we desired for a new car na makapagsakay po ng mas maraming tao. And most especially to be used in God's work in the ministry. So, sinama po namin ang Panginoon in these plans. Even our health. Bakit mo ba gustong maging mas healthy? Tinanong ko po sa sarili ko. Ano ba yung rason? Minsan ito po yung kailangan natin tanungin. Why do you want this? Is it because for your self-interest? Sarili mo lang ba? Or is it because you want to serve God? So we want to be healthy, to serve God at our best. Gusto namin maibigay namin yung best kay Lord. Okay? Hindi yung
hirap na kami sa sakit, okay, na mag-serve sa Panginoon. But we want to serve God at our best. Promotion, extra income, okay, to be established at the same time to bless God sa mga ministries pa. And baby, bakit ba namin gusto magkaroon ng baby? Ayan. So, tinanong ko, bakit ba namin gusto magkaroon ng baby? Para lang ba magkaroon kami ng anak or ano? But, na-remind lang ako sa mga pag-uusap din po namin ni Pastor nun. Why do God bless a family with children? Ayan. So that he can continue yung pong service natin sa Panginoon. Dahil ang buhay po natin is, madali lang, mawawala na in the future. Ayan. So, sinong magtutuloy ng paglilingkod sa Panginoon? Ayan. So, it is one reason that God blesses us with children because nagagamit po ang buhay na to bless God and to praise God. Amen? So, brothers and sisters, in our plans, okay, in the future, in everything we do, we see to it that we consider God, that we seek first His kingdom and righteousness. At nag-open po ang Panginoon ng mga opportunities po sa buhay namin. Okay? Ang Panginoon, nagugulat na lang kami. May mga pinagpipray po kaming mga opportunities. Okay, so nag-open po ang Panginoon and He will provide. He provides for our needs. All these things will be added to us, sabi po ng Panginoon. So doon lamang po nagtatapos sa aking teaching. To God be all the glory. Thank you, Dave. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ni Dave. Kala ko kanina umaga kasi kailangan niya daw ng BP app. So I was worried na hindi po siya makapag-deliver ng kanyang message. But God is good. Amen. Okay, so before we close in prayer, baka po tayo malito, no? Ano bang tinuturo sa 611? Puro simba na ba tayo? Hindi na ba tayo magtrabaho? Masama ba ang magkaroon ng trabaho at magkaroon ng pera? Kaya po ang church ay meron ho tayong core values na tinatawag. And I think we have already teach about this. The core values of the church. Pwede ba natin pakita? Core value number 1 kung meron tayo. Sabi po kasi ng core value natin, number 1, God first, people second, then the earth. Ano ho ibig sabihin nito? Sa buhay po natin, una sa lahat, higit sa lahat, ang Diyos. Pangalawa, tao. Kasama doon ang pamilya mo, ang community mo, yung church. Pangatlo ay yun pong earth, kasama po doon the marketplace, yung mga trabaho po natin. Ngayon, sa turo po na natin pong narinig ngayon, choose God above all else. Pastor, ibig sabihin sa trabaho ay ano gagawin natin? Sa family, sa kapitbahay, huwag ho tayong malito sa turo dahil alam nyo, the devil, wala po siyang ibang pinangarap, plano, kundi po ang i-distort ang kaisipan po natin. Dahil ilang pagkakataon na rin ho na ganitong persecution o ganito po yung ginamit ng demonyo para po sirain ang akin pong concentration sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng mama ko sa akin nung nagdidesisyon ako mag full time, o sige, puro ka na lang church, puro ka na lamang Lord, paano ka mabubuhay? Kung puro ka Biblia, ano ang ipapakain mo sa asawa mo? Kung puro tayo paglilingkod sa Panginoon
at puro pananampalataya, pwede mo bang pangbili sa palengke ang pananampalataya? Mga bagay na parang tila tama, na madalas po nating naririnig, lalong-lalo na po kung tayo ay magdedesisyon sa paglilingkod sa Diyos. Pero gusto ko pong ilagay natin sa ayos. Yun pong ating kaisipan bago po tayo umuwi. Ang ganda ho ng turo ni Dave. Huwag ho natin kalilimutan, core value of 611, again, number 1 na nilagay po ng ating Pastor Joshua, our head pastor, is in life, higit sa lahat, una sa lahat, ang Diyos. Pangalawa, na dapat mong tatandaan, pangalawa lang sa buhay, yung asawa mo, yung anak mo, kaibigan mo, kapamilya mo, pangalawa po sila. Pangatlo ay yun pong trabaho natin, pinagkukunang yaman po natin. Huwag ho tayong mawala sa order po na ito. Si Claire ay number 2 sa buhay ni Pastor. Dahil higit sa lahat, number 1, ang Panginoon. I cannot give my love kay Claire without God. Kaya nga, sa buhay mag-asawa, makinig ho tayo mabuti. Sinabihan po tayo sa Ephesians, na topic po natin to for the previous weeks. Ano sabi po doon? Husband, love your wife. Na katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa church, ganun dapat ang pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Asawang babae, magpasakop ka sa iyong asawa na lalaki, katulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kahit sa buhay pamilya, laging nangunguna at tatandahan po natin ang Panginoon. Sa workplace, ano ho ang bilin ng Panginoon sa atin? Serve your master, hindi katulad ng paglilingkod mo lamang sa master na nasa lupa, but serve your master na para kang naglilingkod sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Nawala ba ang Diyos? Hindi. Kaya nga po, choose God above all else. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay, piliin mo ang Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho sa atin gustong yumaman? Taas nga ng kamay. Anong purpose mo sa pagyaman mo? Ang dami po mga tao, excited magpayaman. Pero tatandaan natin mga kaibigan, sa verse 22 ng chapter 6, ano pong pwede po natin pakita yan? Verse 22. The eye is the lamp of the body. That if your eyes are healthy, your whole body will be full of light. 23, but if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Saan ba nakatanaw o saan po ba nakatitig ang atin pong mga mata? Sa mga pangarap po natin. Laging tanong, bumalik po tayo sa core values natin, number 1 pa rin ba ang Panginoon? Sa pag-aaral po natin, number 1 pa rin ba ang Panginoon? Sa pangarap po natin na magkaroon ng maraming mga honor, yung mga naisasabit sa ating mga katawan, pinagtatalunan madalas, yung medal. Nung bata po ako, sabi ko, wow, pinagtatalunan. Ilang bibingka ang kinakailang palabasin ng magulang para may medal. Ganun ho ang atake ng ilan.
Pero yung iba talaga pong nag-aaral. At yung younger sister ko po talagang grabe po yan. Wala po siyang ginawa araw-gabi, mag-aral at mag-aral at mag-aral at mag-aral. Lahat ng kanya pong mga ribbons and medals, talagang nakahilera po lahat sa kwarto niya nung araw. Sabi ko, nung ako po ay medyo tumanda na, sabi ko, gusto mo bang pagawan ko ng frame? Sabi naman po niya, ayaw niya. So, umalis na po siya, naglinis po ako ng bahay, at nakita ko lahat. Yun pong mga pinagpaguran niya. Sabi ko, yung pinagtatalunan sa school, isang araw iiwanan mo lang din. Ano na idagdag nito sa buhay mo? Pero kapatid, kaibigan, habang tayo po ay nangangarap ng mga ganong honor sa buhay, huwag nating kakalimutan, bigyan honor ang Panginoon sa buhay. Can I hear amen? Saan ba nakatanaw ang mata mo? Saan ba nakatutok ang ating pong pansin? Because the devil is trying na alisin ang atin pong mga mata sa Diyos. Bakit? Ano po sabi ng Hebrew chapters 12 verse 2? Ano ang sabi ng Hebrew? Pwede po natin ipakita. Hebrew chapter 12 verse 2. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Sabi po ng Hebrews, maliwanag pa sa sikat ng araw, tumanaw ka sa Panginoon. Siya yung may akda, siya yung author ng iyong buhay. Siya din po yung finisher ng lahat ng bagay sa buhay po natin. At alam mo ninyo, yan ang nais ng Panginoon. Ang tumingin ka sa Kanya. One good example, si Peter nung araw, nung nakita niyang naglalakad ang Panginoon sa tubig, ang sabi po niya, Lord, ikaw ba yan? Hayaan mo nga ako'y maglakad din sa tubig. And so Peter started walking in the water. Pero nung tinanggal niya yung focus niya sa Panginoon, nag-umpisa po siyang lumubog. Alam niyo po, bakit nangyari ito? Para lang ba ipakita na ang Panginoon ay meron pong kapangyarihan? No. May connection po ito sa Hebrew chapter 12 verse 2. That when we focus our eyes on God, our life will be full of light. But when we remove our focus on Jesus, this life will be full of darkness. Walang masama na magkaroon po ng trabaho. Pero kung ang atin pong mga mata ay nandun na lamang sa mga trabaho po natin, sa pag-acquire ng yaman sa mundong ito, be careful na hindi po tayo mawala sa gitna ng kalooban ng Diyos. So inuulit ko po, yung point number 1 po ni Dave, napakaganda, choose to serve God wholeheartedly. Maglingkod ka sa Panginoon ng buong puso. At alam mo, malalayo ka sa destruction na gagawin po ng kaaway sa buhay mo. Madalas ko pong sinasabi, ang dami po mga tao, nakalimutan ng Panginoon, nakalimutan maging ang salita ng Diyos dahil po sa marketplace. Madalas, pati linggo na dapat pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, nalilimot ang Panginoon. Madalas ang tanong ko, iniyaman po ba natin ang pagliban sa church? Hindi rin. Kaya nga po, kapatid, kaibigan, maging sa inyong lahat na nanonood online, sa mga salita na atin pong narinig ngayong umaga, we need to be very careful of our eyes. Saan po ba nakafocus ang atin pong mga mata? Kung si Paul ang pakikinggan po natin, sabi po ni Paul, maalala ko,
Kung paglingkod ka daw sa Panginoon na may asawa ka, isipin mo na parang wala ka ng asawa. Please, huwag niyo hong gamitin ito na mali ang pagkakatanggap. Baka mamaya, marami po sa inyo, iwan ng mga asawa ninyo. Hindi ho, ganun ang sinasabi niya. Kundi, kinakailangang ilagay po natin sa tamang konteksto, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat, kaysa sa kahit na sino pa sa mundong ibabaw. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya si Paul, grabe siya, nagmahal sa Panginoon eh. Nakalimutan na niyang mag-asawa. Kaya sabi niya, kung ako lang sa inyo, sabi niya, mas mabuti na lang huwag kayo mag-asawa. Sabi po ni Paul, sinasabi ko ito, hindi sinasabi ng Diyos. Kaya po siya nagsabi na, follow me as I follow Christ. Dahil grabe po si Paul. Kung meron po tayong isang halimbawa ng isang taong ang kanya pong pananaw, ang kanya pong mata, ang kanyang paningin ay laging nakatutok sa Diyos, he is a very good example. Can I hear amen? Can I hear amen? Inuulit ko, hindi po masama ang magkaroon ng maraming kayamanan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi masama maging mayaman. Sabi mo nga sa katabi mo, kalooban ng Diyos na maging mayaman ka. Sabi mo sa kanya, at mas mayaman pa. Can I hear amen? Parang dito lang yata gusto. Ilan ka dito gusto mapagpala? Taas nga ulit ng kamay. Amen. Ako gusto ko yumaman. Sa edad kong ito, pangarap ko pa rin yumaman. Hindi lamang sa pera, kundi sa buong parte ng buhay ay kailangan yumaman ho tayo. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Pero paano po mangyayari yan? Kinakailangan bang iwanan na natin ang Diyos at gawin na lang natin araw-araw sa buhay natin, gawin natin araw ang gabi para lamang yumaman? Mali. But seek first God's kingdom and His righteousness. And all the things that you need, it will be added unto you. Huling tanong, ilan sa atin ang nangangarap na umasenso sa buhay? Pag tayo po'y pinaasenso ng Diyos, ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Oftentimes, we worry about our food, about our clothes, we worry about our shoes, we worry about our, sabi mo nga sa katabi mo, ang dami nating worries. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam niyo, kahit dumating din po sa buhay ko yung, paano, nakakainggit lang yung naka-schedule na pumupunta po sa mall para lamang mamili ng damit. Alam niyo, mula po na ako naglingkod sa Diyos, hindi pa ako bumili ng damit. Mula nung ako naglingkod sa Diyos, hindi pa ako masyadong nag-worry tungkol sa sapatos. Dahil linggo lang naman yata tayo nagsasapatos. Sapagkat alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Can I hear amen? Nagdududa pa kayo na alam ng Diyos ang pangangailangan nyo? Alam ng Diyos yan. Alam niya pagkain natin. Alam niya kung ano ang need natin. Kaya po sinasabi niya bandang huli bago po natapos si Dave, do not worry. Ano daw po gagawin natin? But seek first God's kingdom and His righteousness, and all the things that you need will be added unto you. First, seek God's kingdom.
Sabihin nga po natin, God's kingdom. Say it again, God's kingdom. Say it again, God's kingdom. Alam niyo po ba na tayo ay taga-kingdom? Do you believe this? You are a child of the King of Kings and the Lord of Lords. At meron siyang kingdom. At yung kingdom po niya, nandun yung king. Yung kingdom po niya, nandun lahat ng pangangailangan po natin. Can I hear amen? So, nung tayo po ay na-born again, gusto ko pong makita po ninyo itong picture po na ito. Nung tayo po ay na-born again, pumasok po tayo sa kingdom ng Panginoon. Nakikita niyo po ba itong picture na ito? Dati-rati, nung hindi po tayo born again, nasa kingdom po tayo ng kaaway. Nasa kingdom po tayo ng kaaway. Sa picture po ng Old Testament, we are in the wilderness or we are in Egypt. A place of slavery. Pero tayo po ay itinawid ng Panginoon nung tayo po ay na-born again. Hindi na po tayo katulad nung dati, pumasok po tayo sa kingdom ng Panginoon. At sa kingdom po na yon, nandun ang lahat ng mga benefits na dapat sana ay sayo. Do you get the point? Can I hear amen? Nandun yung King, nandun yung Lord, nandun your God, nandun po yung nagmamay-ari ng kingdom. Kaya po sinasabi ng Bible, kaysa mag-worry ka na mag-worry, see the kingdom of God. Okay? Can I hear amen? And the righteousness ng Panginoon in the kingdom. Alam niyo kung saan napapahamak po ang tao? Yung lumalabas po tayo sa kingdom ng Panginoon at tayo po ay po babalik sa Egypt po natin and we start working and working and working. Our eyes are no longer to the King of Kings and the Lord of Lords because we are in the other kingdom. Can I hear amen? So, nung tayo po ay wala sa kingdom, ano nangyayari sa atin? Full of worry. Ano nakikita mo? Mga sanlibutan. Yung awayan. Yung hilahan. Yung siraan. Wala po tayong perfect peace. Can I hear amen? Can I hear amen? Pastor, paano? Yung office namin, mga taga-mundo naman lahat yun. Yung boss ko, taga-mundo naman siya. But you are from the kingdom of God. Bit-bit mo pa rin dapat ang turo ng kingdom na kahit nagtatrabaho ka dito, hindi mo kinakailangang ipantay ang sarili mo sa mga unbelievers na ka-office mates mo, mga co-workers mo, because your eyes, nakatanaw ka pa rin dun sa king na nagmamay-ari ng kingdom. Do you get my point? Can I hear amen? Pastor, anong gagawin ko sa boss ko? Yung ugali niya, mahaba pa. Kaysa kay Satanas yung kanyang sungay. Sa Panginoon ka nakatingin. Do you get my point? Maglingkod ka sa boss mo na para kang naglilingkod sa Panginoon. Huwag kang makigaya sa iba. Because that's the principle ng kingdom na pinanggalingan po natin. Though we are working outside, nandun po tayo sa circle mga unbelievers, but you are a kingdom person. And that your work, it must be a kingdom ministry.
And mind you, my brothers and sisters, wag ho tayong makihalo, makikain, makiinom, makibagay sa ginagawa ng mga tao na wala sa kingdom ng Panginoon. And I'm telling you, blessing will be for you. Can I hear amen? Pastor, paano kung hindi na ako tatanggapin? No problem. Listen, Pastor, ang hirap kapag ikaw ay nasa circle ng mga unbelievers. Hindi ho mahirap. Kaya ngang hinati ng Panginoon ang Red Sea, hindi kaya kayang hatiin ng Panginoon ang kanilang mga kaisipan para lamang i-bless ka? One good example, si Joseph sa Bible, pumunta po siya sa Egypt. Ano nangyari? He was promoted in Egypt. Ibinigay sa kanya ang pinakamataas na posisyon. Bakit? Sapagkat siya ho ay isang kingdom person. Are you with me? Si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay mga tao sa kingdom. Pero kahit kinuha po sila, nilabas, anong nangyari? Even the lion, hindi po ginalaw si Daniel dahil sa kanya pong pananaw at paglilingkod sa Diyos. Kingdom ang kanyang kaisipan. Hindi ko maintindihan bakit parang ang hirap pong balansehin ng marami pong mga Kristiyano ito. Pero kung talagang naintindihan po natin, kapatid, kaibigan, yung position po natin, again, minsan wala po tayo sa kingdom ng Panginoon, but because of His grace, we got born again, and because of that born again, we see the kingdom of God. And because of that born again experience, we entered the kingdom ng Panginoon. Amen? Kailan nangyari yan? Kailan nangyari? Sabi mo nga sa kapadabi mo, uy, nung na-born again ka. Yan ang hirap kasi kung minsan, hindi natin naintindihan ang born again experience natin. Ano? Ang alam natin, nung nagsimba tayo sa 611, born again na tayo. No. I'm telling you, it's a big no. Magpabaptize ka man ng ilang beses sa iba-ibang church. Kung hindi mo naintindihan itong sinasabi ko, you will still fail to experience the kingdom blessing. Again, nung tayo po ay na-born again, dating makasalanan, we belong to the kingdom of the devil. But because of His grace, nung tayo po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, ano po sabi ng John chapter 3 verse 3? Because of our born again experience, we see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless the man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now, nandito po tayo sa kingdom ng Panginoon. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, we are in the kingdom of God. Now, because we are in the kingdom of God, tingnan mong mabuti. Focus your eyes sa author and the finisher of your faith, the King who owns the kingdom na kinabibilangan mo. Do you get my point? Ang sakit po kasi ng maraming Kristiyano, katulad po tayo ng mga taga-Israel, nasa Israel na po tayo, pero lagi nating pinapangarap, sana makabalik kami sa Egypt. Sana makabalik kami sa Egypt. Masarap ang pagkain doon. Ha? No. So God is encouraging us doon po sa 33 and 34 ng chapter 6. But seek first God's kingdom and His righteousness, and all the things that you need, it will be added unto you. Can I hear amen? Can I hear amen? So parang ganito, Dave ka. You're seeking the kingdom of God. So nasa kingdom ka ng Panginoon.
Kala ni Dave nung una, hindi na po siya makakapag-asawa. And all the things that you need, it will be given to you. And because you are in the kingdom of God, all the things that you need, it will be added unto you. It will be added unto you. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho dito mga asawang lalaki? Taas nga ng kamay. Alam niyo kung gusto natin mapagpala family natin, guyodin niyo amin nga pamilya mo. And be sure na ikaw na lalaki, you are in the kingdom of God. And I'm telling you, your wife will be blessed. Amen? Pagod na po ba tayo sa mga apapera at saka mga demanding na mga asawa? Bring them in the kingdom of God. And every day, seek first God's kingdom and His righteousness. And every day, God will add unto you all the things that you need. Can I hear amen? So now, my brothers and sisters, araw-araw meron po tayong pangangailangan. Tama po ba? Araw-araw dapat alamin mo. Are you still in the kingdom of God? Or not? Kanino ka ba nakatingin? Kanino ka ba na-attract? Saan ka ba na-attract? Kung hindi na po sa kingdom, be careful. We will never enjoy the kingdom of God kung ganyan ho tayo mag-isip. So before we close in prayers, maging sa inyong lahat na nakikinig ngayong umaga, huwag ho ninyong pakakawalan ang salitang ito. You may be in a church, but you are not in the kingdom of God. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano ka nakatagal nag-attend sa church. Ang pinag-uusapan po dito, naiintindihan mo ba kung ikaw ay nasa kingdom ng Panginoon o nasa kingdom ka pa rin ng kaaway? Can I hear amen? But people who belongs to the kingdom of God, they are the blessed people. People who are in the kingdom of God, they will enjoy the favors of God. And I'm telling you, if you are in the kingdom of God, not only the favor of God ang may enjoy mo, God can even give you the favor of man. Katulad ni Joseph, kung paano po siya binless even the unbelievers. Why? Sapagkat ang kanya pong focus ay lagi sa Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 2, wag ho natin kalilimutan. Wag ho nating tanggalin ang ating paningin sa Panginoon. Dahil kung saan tayo nakatingin, kung saan po tayo, kung kanino o saan po tayo nagbibigay, ibinibigay po natin yung ating pananaw, ang ating titig, ang ating puso ay nandun din. Focus on God and you will enjoy the favors of God. Choose God above all else. Sa pagpapamilya, mahalin mo ang Diyos higit sa pamilya mo. Mahalin mo ang Panginoon higit sa lahat kaysa sa trabaho mo. At makikita mo kung paano ka pagpapalain ng Diyos. Can I hear amen? Shall we all rise? Can we just close our eyes for a moment? Church, we are saved by grace. Dati-rati wala po tayo sa piling ng Panginoon. Tayo po yung mga unbelievers nang dahil sa atin po mga kasalanang ginawa sa isip, sa salita at sa gawa, nalayo tayo sa Panginoon. Naging alipin po tayo ng kasamaan. Inalila po tayo ng sakit at karamdaman. Problema na hindi po matapos-tapos. But because of His grace, we are saved. And because of our born-again experience, we experience God.
naging anak tayo ng Panginoon nung tayo po ay nagsuko ng buhay sa Kanya. Dati-rati hindi po tayo property ng Panginoon. But when we offered our life to Jesus and believe that He is our Savior, dinala po tayo sa Kanyang kingdom. At doon, tayo po ay naging anak ng Diyos. And today, God is telling you, seek God first. Gawin nating Panginoon ang Diyos sa buhay. At ang lahat ng bagay, ang sabi po ng Biblia, ipagkakaloob sa iyo. Lumapit po tayo sa Panginoon at sa Kanya po tayo maglingkod. At tiyak na tayo po ay makakasumpong ng kapahingahan. Hallelujah. Choose God above all else. Walang naglingkod sa Panginoon na nabigo. Walang naglingkod sa Panginoon. Walang nagmahal sa Kanya na napabayaan. Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. And there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship. Can we sing it? Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship. Can we just lift our hands now? Sing it to God. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship. Only the ladies sing it to God. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to Lahat po ng mga worship. kalalakihan, sabihin mo sa Panginoon, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live. Lahat po ng nagmamahal sa Panginoon, sabihin sa Kanya, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory,
worship you. Oh Lord, I live to worship. Say it again. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship. Sing it again. Hallelujah. Oh Lord, I live to worship you. Thank you, Lord. We live to worship you, Jesus. Ikaw ang nagligtas sa amin, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong sakripisyo, kaming lahat ay naligtas. And because of your blood, we've been forgiven. Because of your death, we've been saved. And Lord, because of your grace, na born again po kami. And because of our born again experience, we see, and now we are in the kingdom of God. At Panginoon, as kingdom people, sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, you have prepared the children's bread for your people. You have prepared the healing and all kinds of favor, O God, if we seek first your kingdom and your righteousness. Panginoon, sa araw po nito, dalangin ko, O Lord, basbasan mo ng iyong kapangyarihan ng bawat anak na nandito ngayon. Maging ang lahat ng nanonood online, Lord, pagpalain mo sila. May you give us your spirit, O God, even the spirit of understanding, na maintindihan namin, Panginoon, ang difference namin as kingdom people. For, O God, hindi po basta-basta kung paano kami naging kingdom people, Panginoon. You have given your life and your blood was shed para lamang kami, Panginoon, matawag na mga kingdom people. And so, Lord, today, in the name of Jesus, I pray. Hayaan mo kaming lahat bumalik, Panginoon, sa aming isip at alaala. Kami, Panginoon, ay mga pinili, mga tinawag, your peculiar people. And you brought us in your kingdom, O God, so that in your kingdom, we will enjoy the benefits of the cross of Calvary. That, O God, in the name of Jesus, we will enjoy every favor and every grace na inihanda mo na para sa amin. Lord, today, hayaan mo nga po, Panginoon, idiin mo pa ng mas malalim sa isip at sa puso namin ang mga salitang narinig namin sa araw po na ito. Hindi kami mga unbelievers. Lord, hindi po kami mga di mananampalataya. Mga niligtas mo na kami. That, Lord, meron kaming kakaibang buhay, Panginoon. Buhay na puno ng kapayapaan. Buhay na puno ng kasaganaan. Sapagat ito ang dahilan kung bakit ka namatay sa krus ng Kalbaryo. Today, before we go, once again, I want you to lift your hands as high as you can. Piliin mo ang mabuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos. Piliin mo ang gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Make a very decision na ang Panginoon higit sa lahat ang dapat maparangalan at mapapurihan sa buhay mo. In the name of Jesus. Lord, ang bawat kamay na nakataas ngayong araw, abutin mo, Panginoon. Bigyan mo sila, bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na kapangyarihan. Even the very anointing, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kung paano mo binigyan ng anointing, Panginoon, si Elisha, bigyan mo rin ng anointing kaming lahat, that we will break through, O God, in our Christian life. That we will mature and we will experience, O God, quantum leap of growth. At kailanman, Panginoon, hindi na kami babalik, Panginoon, sa mga Egypts namin sa buhay. But to enjoy, O God, staying in your kingdom, for this is your perfect will. Lord, I pray for your healing, O God, to be upon all of them. I pray for your grace to be upon all of them. And Lord God, even the power, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila
na mabuhay kami, Panginoon, sa gitna lamang ng iyong kalooban. Lord, bless all the works of their hands. Bless them in the marketplace. Bless them in their families. Bless them, O God, in everything they do. At hayaan mo nga, Panginoon, sa araw po na ito, the power of the word na tinanggap po namin, Lord, ay maranasan namin, Panginoon, sa buong buhay namin. Salamat, O Diyos, at sa aming paglisan sa lugar na ito, Panginoon, hayaan mo nga po. Bit-bit namin ang tagumpay na pinagkaloob mo na 2,000 years ago. Bit-bit namin ang mga tagumpay na ito, iuwi namin sa aming mga pansamantalang tahanan, Panginoon, upang maging ang aming mga pamilya mapagpala dahil sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, at sa oras na ito, Lord, wala po kaming gagawin, kundi po ang purihin ka at sambahin, at ibinabalik na po namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat na dapat ay para sa iyo. Tanggapin mo ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanila pong pag-uwi. Ligtas kami na makarating, Panginoon, sa aming mga pansamantalang tahanan, at patuloy na magpupuri sapagat tunay kang buhay na Diyos. Naranasan ka namin sa araw na ito, Panginoon, salamat. Sa iyo na po ang lahat ng pagpupuri, ng pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Pwede ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabihin mo sa kanya, you are a kingdom generation. You are a kingdom people. Amen. God bless you and see you on Sunday.